O yan, may guest po ako dito. O, upo kayo dito. O, ayan. O, nandito po ang aking... Ba't tayo nakaka-pink? Yan. Sila yung nagpapalakas sa akin. Tapos iniisip ko yung mga tao doon. Mga kababayan nyo doon. Kaya hindi pwedeng tumigil sa dati. Thank you po. Hi mga kadudes! Kapugong biyahero! Muling nagbabalik, Marites Dudes TV. At kung bago ka lang sa channel na to, baka naman po pwede makahingi ng isang subscribe dyan, please? Aasahan ko yan ha! Sa video po na ito ay magre-reaction po ulit tayo sa live ni Sir Paul, Pugong Biyahero. So, siguro po marami na po nakapanood ng live niya nakaraan bago siya magpunta ng Baguio. At dito nga po ay napaiyak si Pugong Biyahero dahil na-touch siya sa yung naramdaman niya is syempre nung nakita niya yung anak-anakan niya at pumasok noong habang nagla-live siya ay hindi niya naiwasan na mapaiyak dahil nga po syempre yung sitwasyon na naranasan niya bago niya nadala yung mga bata na yun para mapag-aral at masuportahan sa kanilang pangangailangan sa school ay sadya naman po talaga nakaka-touch. Kaya po panoorin po natin ang yung biglaang pagpasok ni na Russell, Ninita, Maylin at kasama nga na din po si Nea, ang anak po ni Tito Herns tsaka ni Ma'am Nida. So, wag na po natin patagalin. Panoorin na po natin at bigyan natin ng reaction. Siya ng Germany bukas. Sorry. Ingat. Maging healthy. Ano yon? O, pasok. Pasok dito. Naka-live ako. Good evening. O, ayan. O, ayan. May guest po ako dito. O, upo kayo dito. O, ayan. O, nandito po ang aking... Ba't tayo nakaka-pink? Tatay! Dito na kami! Nagulat ako nagdating. Ba't kayo naka-pink? Oo nga. Ay, ako lang naka-gray. Ako yung isa naka-gray. So, ito po yung mga bata. Naiyak tuloy ako kasi. Sila yung mga... Kaya hindi ako pwedeng tumigil kasi sila po yun. Kasi pag tumigil si Daddy Paul, paano kayo, di ba? Oh. Yan. Sila yung nagpapalakas sa akin. Tapos iniisip ko yung mga tao doon. Mga kababayan nyo doon. Kaya hindi pwedeng tumigil si Daddy Paul. Thank you po. Ayun nga mga kadud, sadya naman po talagang nakaka-touch yung ganong sitwasyon, di ba? Makita yung mga scholar mo na syempre, ayaw din naman makita ng mga scholar niya, yung mga anak-anakan niya na yung ano ni Sir Paul, in nature nga po yung nangyari kay Sir Paul dahil nadingging nga po. Pero sa madaling salita ay iba pa rin po yung salita at nakikita na alam mo, yung galing kay Pugong Biyahero na talagang namang nakaka-touch, 'di ba? Talagang kahit yung tipong sa sitwasyon na nagkasakit na siya, iniisip pa rin niya yung ibang tao. 'Di ba? Yung katulad ng mga katutubo. Ayan. So, ang hiling lang po niya sa mga bata na 'yan, sa mga scholar niya, sa mga anak-anakan na 'yan, sina Ninita, Russell at kay Maylin ay yun nga po, mag-aral ng mabuti para nang sa ganun ay para naman din po sa kanilang kinabukasan yon in future, 'di ba? Na yung maging buhay nila ay maging maayos, 'di ba po?
Yun lang din yung iniisip ni Pugong Biyahero, kaya talaga namang hindi niya naiwasang maiyak dahil nandun na siya nakarating na siya sa sitwasyon ni na Maylin, ni na Russell, kung ano yung sitwasyon ng buhay nila doon. So ganun na lang talaga ang mararamdaman ng isang Pugong Biyahero kapag yung alam mong, yung pakiramdam na alam mo yung buhay ng isang tao na napakahirap, di ba po, sa bundok. Kaya ganun-ganun na lang talaga yung kanyang emosyon pag nakikita niya yung mga bata na ganyan. At syempre, nagiging masaya din siya kasi the same time ay nag-aaral po ng mabuti yung mga bata in exchange. Pero sabi nga ni Pugong Biyahero, yung kayang ibigay, sige lang. Pero syempre dapat mas lalo pang pagbutihan. Diba po? So si Pugong Biyahero naman ay talaga namang todo suporta. Sina Tito Herns TV, sina Ma'am Nida, yan. Patuloy na naggagabay sa mga bata. At nakikita po naman natin yan palagi sa kanilang mga vlogs na hindi po pinababayaan ng mga bata. Talagang todo support po. Lalo na po yan, tinatawag nila na Daddy Paul. So ayan nga po, naging medyo emotional yung naging live. Dahil nga po nag-live si Pugong Biyahero dahil sa awareness na nga rin po, dahil may marami po mga scammer na kumakalat, na gumagawa ng mga fake accounts. So iwasan po natin yung mga ganyan. Dahil po hindi po magandang gawain yan. Alam niyo naman po, napakabuti ng tao, tapos gagawan po natin ng mga ganyang masasamang gawain, di ba po? Karma. Digital lang nga yung karma, di ba? So, Diyos na po ang bahala sa inyo. At paulit-ulit po sinasabi ni Pugong Biyahero na maging aware po tayong lahat pagdating po sa mga pagbibigay ng mga impormasyon, mga mahalagang impormasyon, pagdating po dyan sa mga scammer na yan, na talaga namang hindi po talaga tumitigil. At patuloy pa rin gumagawa ng mga kalokohan. Gumagamit ng pangalan ni Pugong Biyahero. Di ba po? Parang ang nung ginagawa nila. Si Pugong Biyahero gumagawa ng mabuti. Tapos sila, ginagawa naman nila yung mga kasamaan na ewan ko ba, bakit may mga taong ganun, no? Diyos na lang po ang bahala sa inyo. At sana itumigil na kayo sa mga pinagagawa nyong ganyan dahil marami naman pong maapektuhan sa ginagawa nyong yan. Huwag na po, itigil nyo na po yan. Kasi hindi po maganda. Ayun po, balik po tayo sa pagpasok ng scholar. Sina Maylin, Ninita, Sinea, na kasama din, at si Russell. So, tuloy po natin. Iyak kasi. Kaya yung hiling ko lang, mag-aral kayong mabuti, ha? Yeah. Kasi yung sponsor nandyan lang, so paano pag matatanda na yung sponsor nyo? So, kaya nandito lang ako para mag-ipon, para masuportahan ko kayo, pag-aaralin nyo. Kaya mag-aaral kayong mabuti kasi yun lang yung gusto ko, makatapos kayo. Tsaka yung mga kapatid ninyo doon, kapag nakagraduate na kayo, okay na. Diba? Pag nakagraduate na kayo, hindi kami wala kaming hihinging kapalit. Ang kapalit lang ay mag-aaral kayong mabuti para makagraduate kayo, mabago yung buhay. May? Ninita, kahit ganyan kalab ka namin, ha? Walang kalamansi. Yung pamangkin ko, sobrang love niya tong mga bata. Ayun, nabanggit nga po ni Pugong Biyahero na si Sinea ay sobrang love niya sina Maylin, Russell at Ninita. Alam po naman natin na hindi po sila magkaano-ano. Although ilang taon na po sila magkasama nung dalawa,
mga 3 years na po. So at least yung loob na parang tinuturing na po niyang kapatid, 'di ba? So napakabait po na bata ni Sinea. Talaga naman pong maganda yung pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa batang ito. Kaya parang ang turing niya sa mga TV scholar ay tunay na kapatid. Kaya po talagang nakakatuwa, no? Kaya ang sarap po nila laging panoorin at huwag niyo pong kalimutan na subaybayan yung kanilang daily vlogs sa school, paggawa ng mga assignments, mga activities. Suportahan po natin yan kina Ma'am Nida, saka din po kay Tito Herns TV na vlog at huwag po tayo mag-skip ng ads. Yun po, no? Nakakaano din nakaka-relax din panoorin yung mga ganun na magkakaroon ka ng inspirasyon, no? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Ayan, aral na po yan. Kumbaga, sila ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na nangangarap din. Yung mga walang-wala at kung meron ka, parang nagbibigay sila na na wag mong sayangin yung pagkakataon na mag-aral. Kung meron ka naman at kakayahan mong may mapag-aral ka ng iyong mga magulang, pagbutihan mo. Kung wala, ayan po, sila po na talaga naman nagpupursige. Andiyan po yung mga mababait na sponsor, si Pugong Biyahero, ayan, na handang tumulong. Kahit po yung ibang mga sponsor ay hindi na po makontak at may ilan po na nagbibigay pa rin po na nagsusuporta sa mga bata. Pero handyan pa rin po si Pugong Biyahero na full support sa mga bata sa kanilang pag-aaral. Kaya yun nga po, sana ang hiling niya ay pagbutihan pa ang kanilang pag-aaral. Nang sa ganon, para na din po yun sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang pamilya. Ayan po, pag nagkatrabaho na sila, so matutulungan na nila yung kanilang pamilya. Diba po? Tuloy po natin. Sorry umiyak ako kasi kaya po ako talaga Kumain na kayo? Anong ulam? Wala? Tinulang mo na? Sangyup? Sosyal? Magsasangyup tayo? Ayan, so malapit na po yung pinaghahandaan ko po ngayon yung birthday niya next year. Magdidibo po kasi itong bata na ito. Tapos susunod si Inday, si Nea. Tapos susunod-sunod sila. Kailan birthday mo? October 31. Oh, next year pa yon. So sunod-sunod kasi yan sila pero ito lang po muna yung maunang magdibo itong dalawa. Ayan. So pasensya na kayo ha. Magpapasko tayo dito. Ayan, yun nga po, nabanggit din ni Sir Paul Pugong Biyahero na malapit nang magdibo si Mylene. Ayan, next year po magdidibo na, kaya abangan natin yan. Huwag natin palalampasin mga kadudes, Kapugong Biyahero ha. Abangan po natin ang selebrasyon na magaganap. Nabanggit niya din dati na maghahanda sila sa kanila at siguro dito din sa Laguna, maghahanda din sila. So, una, maghahanda muna sila doon sa kina Mylene para naman po nang sa ganun ay ma-experience niya yung pagdidibo doon sa kanilang lugar. Nakausap na nga po niya yung kanyang mga magulang na parang yung mga magulang niya mag-aano din ng baboy. Pero sabi ni Pugong Biyahero, hindi na po. Hindi na kailangan dahil sagot ni Pugong Biyahero, lahat ng kailangan. So, po, grabe, napakabait talaga ni Pugong Biyahero pagdating sa kanyang mga scholar, lalong-lalo na po yan, kay Mylene. Talagang iba yung ano niya kay Mylene Kasi alam po natin yung naging buhay ni Mylene noon at alam po natin kung paano niya unang nakilala si Mylene, 'di ba? Kung bibigyan lang ng kwento to sa maalaala mo kaya, ay grabe. The best. Yung naging buhay ng batang yun. So, wag po natin palampasin yan. So, yun nga po, isa pa na dagdag ni Pugong Biyahero na hindi muna sila makakauwi ngayong Pasko. Kung matatandaan po natin na si Nanay Lorna, di ba, lumuwas ng Laguna at doon nagpasko. So, sa ngayon po ay hindi muna siya makakaluwas dahil marami nga din pong inaasikaso si Nanay Lorna. Maraming problema na hinaharap kasi nga marami siyang sinusuportahan sa ngayon, apo, ganyan, anak.
So, may mga problema din na ano. Pero, next year naman po ay magbabakasyon naman po yung mga bata. Mga April or May. Basta pagkatapos ng pasukan. So, yun naman po yun na ipangako ni Pugong Biyahero sa kanila na magbabakasyon sila next year. Wala muna si Nanay Lorna. O hindi muna kayo makakauwi Sa ano na lang ang uwi? Kailan ang uwi? Sir, sa bakasyon po. Ayan, sa bakasyon ng uwi. Next year. Na po? Okay? Pabatiin yung nanay nyo doon. Hi po, Mama. Hi po, Mama. Good evening. Christmas. Mm. Christmas po. Maligayang Pasko kahit walang handa? Oo. Oh. Nagpapasko rin ba kayo doon? Hindi po. Bakit? Wala nung, hindi po. Talaga. Walang handa. Opo. Pag ano lang po, pag Christmas, pero mga bata lang po, mga teacher lang po yung naghahanda. Hinahandaan yung mga estudyante. Yan lang mga kapatid ko. Ayun. Kayo? Baka party lang. Kayo anong handa? Oo, wala po. Wala. Kapatid lang sa school lang. Sa school. Opo, nagagawa po kami ng Christmas tree. Yung si Russell po ay first time pong magpapasko dito sa atin. Ay, dalang ko Diyos ko po, Rod, ito po ay mahilig sa prutas. Yung tanim namin kalamansi doon, bubot pa lang ang bunga, kinukuha niya na. Mahilig po siya sa kalamansi, hindi siya naasiman. May prutas doon sa rep, kunin nyo. Okay, so kakain na ba tayo? Bibili pa daw po. Ha? Bili pa kami pang sangyup. Bibili pa ba? Ay, kala ko ngayon na eh. Bibili pa pala. Muli po mga kadudes, Kapugong Biyahero. Ito si Marites Dudes TV. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!